Muling umukit ang matamis ng ngiti sa labi ng ginang bago ko ayain patungo sa sakay ng tricycle. Habang nasa biyahe narinig niya muli ang pagkalam ng aking sigmura. Hindi ka pa kumakain ng hapunan? Tanong niya sa akin. Hindi pa po, umiling ako. Ayaan mo pagdating sa bahay ipaghahanda kita. Sigurado kung gutom na gutom ka na. Sumilay ang sinserong ngiti sa aking labi. Sobrang bait yung po, Nay. Maraming salamat po. Matulog siyang umisi bago ikumpas ang isang kamay sa ere. Tawagin mo na lang akong Victoria o pwede ring Vicky. At saka wala yun, iha. Pwede ka manatili sa bahay kahit kano katagal o kung hanggang kailan mo gusto. Napakamot ako sa batok. Ay, nakakahiya naman po yun. Hindi, ano ka pa? Dalawa lang naman kami ng anak ko magkasama sa bahay. Madalas din siyang wala dahil sa trabaho kaya mag-isa lamang ako. Paliwanag niya. Hindi po ba nakakahiya naman po yun sa anak ninyo? Mabait yun, iha. Huwag kang mag-alala. Parinigurado niya at unti-unti namang kumalma ang sistema ko. Ano nga palang pangalan mo? Saglit akong natigilan at malalim na napaisip. Hindi ko alam kung sasabihin ng totoo pero sa huli, bibig ko na ang kusa ng desisyon ang sasabihin ko. Ako po si Arya. Arya? Pag-uulit niya sa mababang boses at napangiti. Ibang klase na talagang panahon ngayon. Napakagaganda na ng pangalan. Tumawa ako pero hindi na nagsalita pa dahil tahimik ng paligid at nilalamon na ng ingin ng tricycle ang mga boses namin. Maliit at mababa lang ang sinasakyan namin at nagdidikit na ang balat naming dalawa. Wala namang problema sa akin. Naninibago lang ako at hindi ako sanay sa ganito. Medyo malamig ang simoy ng hangin na humahampas sa amin. Ang kaninang bayan na punong-puno ng mga kabahayan na palitan ng mga kakahuyan. Ang kaninang ingay ng mga tao at sasakay na palitan ng tunog ng kuliglig. Malayo ang agwat ng bahay sa isa't isa. Hindi ko masyado mabigyang pansin ang detalye dahil madilim na at ang paminsan-minsang ilaw mula sa poste ay nagsisilbing liwanag. Tumigil ang tricycle sa tabing kalsada at doon kami bumaba. Si Nanay Vicky ang nagpumilit magbayad ng pamasahe. Iginiya ako patungo sa bahay na gawa sa kahoy at plywood. Hindi yun malaki, sakto lang. Simpleng tahanan at talagang normal ang pamumuhay. Dala ko ang aking maleta at sumunod ako sa kanya. Binaba muna siya sa lapag sa mga panindang ikabit niya at kinuha sa bulsa ang susi. Binuksan niya ang pinto at kinapa ang switch ng ilaw. Alika, tuloy ka, Arya. Anyaya niya sa akin. Tumango ako at abalang nilibot ang paningin sa buong paligid. Pagpasok sa pinto'y naroon agad ang tanggapan. May maliit na telebisyon at mga picture frame. May mga bangkong gawa rin sa kawayan. Mula rito'y matatanong ng hapagkainan at kusina. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ito malaki, pero kakaibang aliwalas ang hatid. Mayroong 2 kwarto at 1 banyo sa dulo. Pasensya ka na kung makalat ha. Wala kasi akong panahong maglinis sa umaga. Ngayon ko palang magagawa. Aniya habang nagsisimulang maghain ng 2 pinggan sa lamesa. Okay lang po, Nay Vicky. Tutulungan ko na po kayo dyan. Akmang lalapit na ako sa kanya nang pigilan niya ako. Ay nako, wag na, iha. Maupo ka na lang dyan. Alam kong pagod ka sa biyahe. Nakakahiyaman, tumalima ako sa kanyang gusto. Habang kumakain, marami kaming pinag-usapan. Tinanong niya ako kung bakit ako napadpad dito sa Bataan. Tipid na sagot lamang na ibigay ko. Basta't ang sabi ko lang naghiwalay kami ng asawa ko at gusto ko magpakalayo-layo. Siguro nga, simula ngayon ay sa ganong dahilan ko na lang papaniwalain ang sarili ko. Na naghiwalay kami dahil di talaga namin mahal ang isa't isa. Kaya sa katotohanan di naman kami nagkahiwalay dahil simula pa lang di pala talaga kami totoong mag-asawa. Nabanggit ko rin sa kanya na buntis ako, kaya mas sarapan dumoble ang kanyang pag-aalala sa akin. Bukas na bukas, sasamahan kita sa bayan para magpa-check up. Bilisan mo na dyan ng pagkain dahil bawal ka magpuyat. Aligaga ang wika niya. Kung may nais kang kainin, wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Nay Vicky, nakakahiya na po. Sobra-sobra na po ito. Umiling-iling lamang ko sa kanya. Nagbabarang aking lalamunan at tila ba merong malaking bagay na kahihirap lunukin. Unti-unti na ring nadubig ang aking mga mata. Hindi ko alam kung para saan tong emosyong nararamdaman ko. Siguro naghalo-halo ng lahat. Sinabi ko sa inyo, huwag mo nang isipin yun. Mahalaga ikaw at ang anak mo, Arya. Paninigurado niya. Nagpaalam siyang magbabanyo lang saglit. Sakto namang pag-alis niya sa hapag ay siyang pagbukas ng pinto. Nilawan niya isang matangkad, kayumanggi at matikas na lalaki. Bakas ang kalituhan at pagtataka sa kanyang mukha. Sinubukan pa niyang kusutin ng mga mata at siniguro kung tamang bahay bang pinasukan niya. Tama naman, bahay namin to. Dinig kong usal niya sa sarili habang palipat-lipat ang turo ng daliri. Tumayo ako sa kinaupuan, bahagyang yumuko bilang pagbati. Magandang gabi po. O anak, nandito ka na pala. Lumabas na mula sa banyo si Nanay Vicky. Dumiretso sa kanyang anak. Sirenyasan niya akong lumapit din. Alika, ipapakilala ko kayo sa isa't isa.
Marahan lang ang ginawa kong paglapit. Hindi ko kasi alam kung ngingiti ba ako o ano dahil naiilang ako sa titig na binibigay sa akin ng anak ni Nanay Vicky. I couldn't read if he despised me being here or what. He was just staring curiously at me. Ito nga palang nag-iisang anak ko, si Elias. Nakangiting wika niya. Magalang ko namang inabot ng kamay sa lalaki. Hi, I'm Arya. Nice meeting you. Walang salita niyang inabot na nakalahad kong palad, pero mabilis niya ring binitawan. He has calloused big hands and long fingers, similar to Carl. Dito muna siya mananatili sa atin. Ayos lamang ba? Talong pa ng ina at kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga na siyang kinatatakot ko. Ayos lang, Nay. Ikaw pong bahala. Sambit ng lalaki. Napaawang pang labi ko sa lagong at lalim ng kanyang boses. Lalaking lalaki. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa at ngayon ko lang napansin puting-puti ang suot niyang damit. Isa siyang nurse. Malaki ang kanyang katawan at hindi maitatanging may itsura. Sa unang tingin pa lang alam ko na agad na isa siya sa mga kalalakihan na hinahabol at tipong iniiyakan. Kagaya ni Aziel. Bakit pa palagi ko siyang ikinukumpara? Napakurap-kurap ako at ipinilig ang ulo. Inayos ng lalaki ang strap ng bag sa kanyang balikat. Magpapahinga na ako, Nay. Paalam niya at matipid na umiti sa akin. Mauna na ako. Tanging tango lamang isinukli ko. Pinagmasdan ko siyang pumasok sa isang maliit na kwarto na tanging kortina lang ang nagsisilbing tabing. Akala ko doon na magtatapos iyon, ngunit laking gulat ko nang muli siyang lumabas ng kwarto. Nakaitim na t-shirt niya ito at pajama. May dala din siyang unan at kumot. Kukunin ko sana yun sa kanya nang kurutan niya ako ng noo. Para sa akin to. Aniya sa matigas sa salita. Ha? Kumurap-kurap ako at tiningala siya na may pagtataka. Dito ako sa sala, doon ka sa kama. Hindi niya na ako inintay na sumagot pa at nilampasan na. Ipinatong niya sa kawayang bangko ang unan bago humiga roon. Naiwan naman akong naguguluhan at tulala sa kanya. Masasabi kong sobrang bait ni Nanay Vicky dahil tinanggap at pinatuloy niya ako sa bahay nila na walang halong pag-aalinlangan. Sa loob ng 3 araw na pananatili, sobra-sobra ang pag-aalagang binigay niya sa akin, lalo pat buntis ako. Sinamahan niya ako magpa-check up kahapon sa isang center. Libre lamang iyon pero may bayad ng mga vitamins na ibinibigay sa akin. Ako na ang bumili niyon dahil nakakahiya naman kung iaasa ko pa kay Nanay Vicky ang bagay na yun. Ito, bumili ako ng prutas sa palengke kanina. Kainin mo dahil makakatulong sa iyo yan. Inilapag niya sa isang mesa ang plastic bag na punong-puno ng samot-saring masustansyang pagkain. Gabi na at kauwi lamang niya galing sa pagtitinda sa bayan. Mabuti lang nakapaghanda na ako ng pagkain para sa aming dalawa. Napakamot ako sa ulo dahil sa labis na hiya. Nay, ang dami po nito. Bakit po wala na kayong tinutubo sa mga paninda ninyo? Nahihiya akong sad at di makatingin sa kanya. Nagpakawala siya ng isang malalim mabuntong hininga na parang napapagod na siya sa paulit-ulit kong sinasabi. Hindi naman, Arya. Huwag mo kong intindihin dahil binigyan ako ni Elias pambili ng mga yan para sa iyo. Napigil ko ang aking hininga at di makapaniwala na tumitig sa matanda. Si Elias po? Nakangiting tumangutango siya at tumupo na sa hapagkainan. Sa susunod na sweldo niya, dadalhin ka raw niya sa kilalang OB-GYN para masigurado ang check-up mo. Dagdag pa niya. Sinubukan kong ibaba ang bibig nito pero tila naubusan na ako ng mga salitang sasabihin. Ayaw mag-sink in ng maayos sa utak ko. Sa unang tingin pa lang alam ko nang mabait si Elias. Walang pagdadalawang isip niya akong pinatulog sa kanyang kama at siya'y nagtiis sa matigas na upuan. Hindi ko siya nakakausap pagmula nang manatili ako rito dahil ang sabi ni Nanay Vicky straight 36 hours na on duty nito sa ospital. Pagkatapos kumain ako na nagpresentang maghugas ng aming pinagkainan pero hindi ako hinayaan ni Nanay Vicky. Pinilit niya ako magpahinga na kaya sinunod ko na lamang. Ilang oras na ako nakahiga sa kama. Nagawa ko na rin ang lahat ng posisyon pero hindi pa rin ako dinadalo ng antok. Maraming bagay nang bumabagabag sa isipan ko. Kabilang na doon si Carlos at ang pamilyang naiwan ko. Nagigilty ako at aaminin ko. Pilit ko lang pinatatatag ang aking sarili. Desidido ako magsimula ng panibagong buhay na wala siya, na hindi siya kasama at paunti-unti sisimulan ko lang tuluyang kalimutan siya. Magandang umaga. Walang emosyong bati sa akin ni Elias. Tanghali na ako nagising at naabutan ko siyang umiinom ng kape sa mahabang na mesa. Nasa harapan ng isang dyaryo na kasalukuyan niyang binabasa. Magandang umaga. Mahinang tugon ko. Dumingaling nga ako sa paligid na parang may hinahanap at siguro napansin niya kaagad iyon. Umalis na si Nanay, aniya at sabimsim sa kape. Pagkatapos noon tiningala niya ako, inilahad ang bakanting upong kahoy sa kanyang harapan. Nagluto ko ng almusal, kumain ka na. Matagal kaming nagtitigan bago ko dahan-dahang tumango. Siyang pag-upo ko yun naman ang pagtayo niya.
Buong akala ko aalis na siya pero tumungo siya ng kusina para magtimpla ng gatas. Inabot niya iyon sa akin. Salamat, Elias. Naparunok ako dahil talagang nai-intimidate ako sa presensya niya. Hindi siya sumagot. Bumalik sa kanyang kinaupuan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng dyaryo habang ako naman abala sa pagkain. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Walang ibang maririnig kundi ang tunog ng kutsara na tumatama sa plastik na pinggan. Sobra nakakabingi pala ang ganitong klaseng buhay. Nakakabaliw. Walang signal, walang kahit anong sasakyan ang dumaraan. Sira ang telebisyon at malayong malayo sa kabihasnan. Malayong malayo sa nakagistan kong buhay sa Maynila at sa Anda. Pinakaramdam ko tuloy mas lalo akong mababaliw dahil kung ano-anong sumasagi sa utak ko. Paano nga ulit kayo nagkakilala ni nanay? Muntik na ako mapatulan sa kinaupuan nang biglang magsalita si Elias. Nakasandal siya sa sandalan ng upuan. Matamang nakatingin sa akin habang magkakrus ang dalawang braso. Tinapos ko munang panguya bago sumagot sa kanya. Sa bus, magkatabi kami sa upuan tapos tinanong niya ako. Marahan siyang tumungo at binasa ang pang-ibabang labi. Di pa rin inaalis ang mga mata sa akin. Bakit ka naman napadpad dito sa Bataan? I stopped on my track as my breath hitched with his questions. Sa tono ng kanyang pananalita, tila ba sinusuri niya ako mabuti na para bang maroon siyang alam at kinukumpirma lamang niya iyon sa akin. Lumayas ako. I answered without stuttering. Bakit? Tanong pa niya ulit kaya medyo nairita na ako. Saan ba pupunta itong usapan nito? Bakit siya interesado? You don't have to know my reasons. Inirapan ko siya at muling nagbabarang tingin sa pagkain. Umigting ang kanyang pangat, umayos ng pagkakaupo. May karapatan ako dahil nandito ka sa pamamahay ko. Matigas niyang usal at itinulak papalapit sa akin ang isang jaring nakapatong sa lamesa. Dinampot ko iyon at gano'n na lamang pagsinghap ko na makitang aking mukha sa headline ng dyaryo. Arya? Arya Cristobal? Anak ng isang mayaman at sikat na negosyante at asawa rin. Wala akong asawa. Agad kong putol sa sinasabi niya. Hindi nakatakas ang pait sa tono ng aking pananalita. Tila mayroong matalas na kutsilong humihiwa sa aking puso habang binabanggit ng mga kataga. Kumunot naman ang kanyang noo at nagsalubong pa ang makakapal na kilay. Kahit saan laman ang mukha mo. Dyaryo, telebisyon, radyo at social media. Inahanap ka ng pamilya mo tandang magbigay ng malaking pabuyang asawa mo. 50 million at araw-araw pang tumataas yun. Umuwang ang aking labi at napatulala sa kawalan. Matagal bago na proseso ng isip ko ang sinabi niya. Sinasabi ko na nga ba? Kilala ko si Carlos. Mukha lang siyang simple. Pero alam ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya. Alam ko kung gaano siya karaming taon at alam ko handa siya magsunog ng pera para mahanap lamang ako. Mabilis nangilid ng aking duha at bigla ako nakaramdam ng takot para sa sarili ko. Ayoko nang bumalik sa kanya. Ayoko na siyang makita o makasama pero alam ko sa oras na matagpuan niya kung nasaan ako, wala na akong kawala. Hindi kita kilala pero malunggod kong tinatanggap sa pamamahay ko. Maayos ang pagtrato namin sa'yo magmula nang dumating ka rito. Elias? Mariin kong pinikit ang mga mata. Marahas na umiling. Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Magsabi ka sa akin ng totoo. Yun lang ang gusto ko. Sobrang maimpluwensya ng pamilya mo, Tria. At natatakot ako para sa kaligtasan ng nanay ko. I'm sorry. Yun lang ang bukod tayong nasabi ko habang humahagulhol ng iyak. Mas mabuti ba kung umalis na lang ako rito para hindi na sila madamay? Paano kung may makita sa akin dito at sapilitan akong kunin kapalit na malaking halagang iniaalok ni Carlos? Masyadong mabuti si Elias at Nanay Vicky para madami sa gulo at problema kong ito. Wala akong sinasabing umalis ka rito ha. Ang sa akin lang sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka umalis sa inyo para alam ko rin kung paano ko ipaprotektahan ng anak mo. Puno ng luha ang aking mata at nagtataka ako nagangat ng tingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa akin at nakita ko kung paanong marahas na gumalaw ang alam sa apple niya. Anong ibig mong sabihin? Pabulong kong tanong. Pwede kitang tulungan na mas tumayo pa kung yun ang gusto mo. Hindi ka pwedeng manatili dito ng matagal. Gagawin mo yon? Nanlaki ang mga mata ko. Kung yun ang iyong gusto, kung ayaw mo pang bumalik sa asawa mo, ako na munang bahala sa inyo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Akala ko nung una nabibingi o nananaginip lang ako, pero hindi pala. Seryoso para talaga siya noon dahil nang lumabas pa ng 1 linggo, nagpa siyang umalis kami ng Bataan. Nag-resign siya sa trabaho at si Nanay Vicky naman tumigil din sa pagtitinda. Matapos kong isiwalat sa kanilang lahat ang buong kwento at ang totoong dahilan ng pag-alis ko'y walang pagdadalawang isip silang sumama sa akin. Ayaw nila akong paalisin mag-isa. Ayaw nila akong pabayaan na lamang basta. Sa isang liblib at tawid dagat na ista kami na natili.
Malayo sa sibilisasyon at kakaunti lang din ang mga tao. Dito daw sila noon nakatira at umalis lamang nung namatay ang tatay ni Elias. Nagrenta kami ng maliit na bahay kung saan sapat lang para sa aming tatlo. Gamit ang naipon kong pera, tinulungan ko si Nanay Vicky na magkaroon ng pesta sa palengke kung saan siya nagtitinda ng mga damit. At dahil walang ospital dito, mas pinili ni Elias ng ibang trabaho. Pumapalaot siya tuwing madaling araw kasama ilang mga ngisda at sa pagbalik binibentang nahuli sa palengke o di kaya nililibot niya sa bawat bahay. Hindi mo na ako papalaot bukas, saad niya sa akin habang naglalakad kami pa uwi sa tinutuluyan. Bakit naman? Kulot noo ko siyang tiningala. Linggo ngayon, katatapos namin magsimba at kumain sa karinderya. May dala pa akong isang plastic bag ng pagkain na para kay Nanay Vicky. Di kasi siya sumama dahil tinatamad daw. Medyo dumidilim na mga ulap habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Nagkukulay kahal ng langit at sinasabayan pa ng kalmadong araw ng dagat. Anong bakit? Check up mo bukas, hindi ba? Salubong ang kilay na tanong niya. Oo, I answered and trailed off. Pwede naman akong pumunta mag-isa dyan sa barangay. Malapit lang naman eh. Sasamahan na kita para masigurado. Pero, wag ka na nga magreklamo. Asik pa niya at nainis na inirapan ako. Bahagya ako natawa at umiling. Para siyang asawa ko makareact. Konting lakad lang naman ang gagawin para marating ang barangay, kung saan may libreng check-up para sa buntis tuwing Lunes at bukas din ang schedule ko. Gumawi ako at napakamot sa ulo. Sayang din kasing kikitain mo kung di ka papalaot bukas. He hissed and rolled his eyes again. May inipon akong pera. Bibili din tayo ng vitamins, grocery at mga bagong damit mo kasi ilang buwan na lang magiging botede ka na. Hinampas ko siya sa braso dahilan para matawa siya ng malakas. Ang bastos ng bunganga mo, Elias. Gumuso ako at tinimas ang aking tiyan. Patatlong buwan na ito sa susunod na linggo. Ganoon kabilis ang araw na hindi ko namamalayang lumilipas. Sa wakas, malalampasan ko rin ang mga cravings at mood swings na siyang nagpapahirap sa akin. Mabuti na lang matyaga si Elias sa pag-aalaga at pag-unawa. Gwapo si Elias. Kung tutuusin, simple lamang siya pero malakas ang dating. Kulay abong kanyang mata at natural na bagsak ang kanyang hanggang balikat na buhok. Napapanatili niya rin ang tikas ng kanyang katawan, kaya hindi na ako magtataka kung bakit hanggang dito sa isla pinagkakaguluhan siya ng mga babae at kulang na nga lang lumuhod sa kanyang harapan para mapansin lang. Hindi, biro lang. Pero sinasabi ko sa iyo to ha, hindi ako papayag na lumalabas ka dito mag-isa. Alam mo naman ang sitwasyon mo, hindi ba? Hanggang sa makauwi sa bahay, pinagpipilitan niya pa rin ang pagsama niya sa akin. Oo nga naman anak, mas kampante akong kasama mo si Elias sa tuwing lumalabas ka ng bahay. Panggagatong pa ni Nanay Vicky. Talagang pinagtulungan nila akong dalawa hanggang sa pumayag na ako. Wala naman akong choice eh. At mas okay na rin talaga ako nandyan sa Elias para hindi ko na kailangan pang pumila. Ang overprotective mo, Elias. Tinala mo pa yung turing na tati nitong anak ko ah. Natatawang sabi ko sa kanya habang pinapanood ko siya na maghugas ng pinagkainan. Nakaupo lang ako at inihimas ang aking tiyan. Sumulyap siya sa akin at gumisi. Sana nga ako na lang. Saad niya at saka lamang ang nakakarinig. Hindi ko naintindihan dahil masyadong mahina ang kanyang boses. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Ha? Ano yun? Umiling siya at humalakhak. Wala, sa akin na lang yun. Magpahinga ka na. Sige na Elias, sumama ka na sa amin. Minsan lang naman to. Nakanguso at nagpapakit si Amira habang nangaakit na hinahaplos ang lantad na dibdib ni Elias. Umagik siya pati na ng tatlong alipores na kasama niya. Tigas ha? Bulong pa niya sa mga kasamahan na narinig ko. Nanatili ako nakamasid pero hindi ko napigilan na magtaas ng kilay. Really? In front of my mango shake? Naiilang akong umiwas ng tingin at sumimsim sa baso.